Hi, everyone. Welcome to Face Down. And we are so happy that you are here today na safe and sound. Kasi alam naman natin, no? Last Sunday, medyo nakaranas ang Pilipinas ng napakatindi at napakabagsing na bagyo. Buti na lang. Mas matindi at wala nang titindi pa at babagsik pa sa ating Panginoon. Kaya kita nyo, nilusaw ng ating Diyos ang bagyo. Hindi nakalipad sa ere, di ba? Hindi natuloy. Kaya walang bagyo, kahit na anong bagyo ng buhay, walang hindi luluhod sa pangalan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Karapat dapat talaga siyang purihin, karapat dapat talaga siyang sambahin. Palakpakan naman natin siya. Talagang napakabait ng Panginoon. And today, tayo po ay nasa bagong series na natin. It's our Christmas series. Pasko na! May tanong ako sa inyo. Naka-experience na ba kayo nung kumakain kayo? Like, kunyari, kumakain kayo sa Jollibee, no? Tapos, ito na Chicken Joy, grabe, one piece Chicken Joy, tapos ang lutong-lutong, no? Tapos, no, ang init-init pa ng kanin, tapos daming gravy, tapos bigla na lang, may tumabi sa'yo, tapos hindi naman, may lumapit lang sa'yo, tapos nanghihingi, well, sabihin na natin, may nanlilimos, di ba? Naka-experience na ba kayo ng ganun? Tapos nun, parang hindi mo alam kung ano yung gagawin mo, parang kung ibibigay ko to, ako naman ang magugutom. Kung ibibigay ko ito, talagang, paano na yan, may work pa ako mamaya. Pero yung bata, o yung nanghihingi, nangangailangan din. So, kuminsan hindi natin alam kung anong gagawin natin, nagkakaroon ngayon ng tension. Ibibigay mo ba ang convenience mo o i-retain mo ang convenience mo? Magsasakripisyo ka ba o hindi? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Ano ba talaga ang Pasko? Kasi ang title ng ating series ngayon ay Unwrapped. Okay? Unwrapped, a Christ-centered Christmas, 'di ba? Sabi nga ganun sa Bible, for God so loved the world that he gave his one and only son, 'di ba? Alam niyo po, Christmas is more than monito-monita. Okay? It's more than yung mga Christmas parties, tapos 'di ba pagka may Christmas presentation, todo rehearsal yan. Ano ba yan? Dance presentation ba yan? Skit ba yan? Drama ba yan? Kantahan ba yan? No? And all these lights and all that. Okay naman lahat ito, mga reunion, okay naman lahat yan. Kaya lang, baka makalimutan natin that Christmas is about the revelation of the greatest act of giving in history. Kaya sa Panginoong Hesus Kristo, God unwrapped His love before a world na hindi nga karapat-dapat, di ba? Pero anong inoffer niya? Hindi siya nag-offer ng kung ano-anong bagay, hindi niya inoffer ang isang anghel. Ang ibinigay niya mismo ay ang kanyang anak. Ibinigay niya ang sarili niya. Hindi ko naman nililiit ang Panginoon sa isang chicken joy. Parang gano'n lang yan. Parang grabe, isang one-piece chicken na lang to, ibinigay ko pa. Di ba? Parang gano'n. Kaya in this series, we will talk about how Christmas is really a story of self-giving. Yung pagbibigay ng sarili mo. Pag-uusapan natin yung ibinigay na trust ni Mary. Okay? Pag-uusapan natin yung surrender, yung pagsusurrender ng buhay ni Joseph sa kagustuhan ng Panginoon. Pag-uusapan natin yung proclamation ng shepherds, di ba? Pag-uusapan natin yung mga worship gift offerings ng wise men. At syempre, pag-uusapan natin ang pagbibigay ng ating Diyos Ama ng kanyang anak bilang isang sakripisyo. At ang kahuli-huli, ang pag-uusapan natin, paano ba tutugon ang simbahan sa pagbibigay? Kaya yan, every week yan, pag-uusapan natin, we will unwrap a different kind of gift or giving. Faith, obedience, witness, worship, life, or response, di ba? So that we can show how each person dito sa nativity story natin responded dun sa generosity ng ating Diyos. Kaya together we'll see that Christmas begins when we give ourselves back to God, who first actually gave himself for us. And so, for our first installment, the title would be Mary's Trust, the Gift of Faith. Yeah. In fact, ang scripture po natin ay manggagaling sa Luke chapter 1, verses 26 to 38. Okay, that's Luke
chapter 1, verses 26 to 38. So medyo mahaba po, pero indulge me. Kung gusto niyo, sabayan niyo akong basahin. Or kung gusto niyo, pakinggan niyo na lang po. So ito po, mag-umpisa na po tayo, verse 26, okay? In the 6th month of Elizabeth's pregnancy, God sent the angel Gabriel to Nazareth, a village in Galilee, to a virgin named Mary. She was engaged to be married to a man named Joseph, a descendant of King David. Now, Gabriel appeared to her and said, "Greetings, favored woman. The Lord is with you." Now, confused and disturbed, Mary tried to think what the angel could mean. "Don't be afraid, Mary," the angel told her, "for you have found favor with God. You will conceive and give birth to a son, and you will name him Jesus. He will be very great, and he will be called the Son of the Most High. The Lord God will give him the throne of his ancestor David, and he will reign over Israel forever. His kingdom will never end." Now, Mary asked the angel, "But how can this happen? I am a virgin." Now, the angel replied, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. So the baby to be born will be holy, and he will be called the Son of God. What's more, your relative Elizabeth has become pregnant in her old age. People used to say she was barren, but she has conceived a son and is now in her 6th month. For the word of God will never fail." Mary responded, "I am the Lord's servant. May everything you have said about me come true." And then the angel left her. Now, bago natin pag-usapan yung pag-yes ni Mary, yung pagsagot ni Mary, no, kailangan natin maintindihan kung gaano kabigat yung yes na yun. Ano ba yung context na yun? Kasi ganito yan. Noon, during that time, yung Israel was very dry na, spiritually dry na. 400 years na silent ang Panginoon. Okay? Walang prophecy, walang vision, walang bagong scripture. Di ba? Yung mga tao talaga naghihintay doon sa matagal ng pangako na magkakaroon ng tagapagligtas. Pero dahan-dahan, parang nawawala na sila ng pag-asa. Parang darating pa ba? Naka-experience naman kayo ng gano'n? Teka, ano ba? Oras na. Ang usapan namin, alauna ang practice, alauna ang rehearsal. 101 na. Di ba? Pero dito dun sa nangyari sa mga sa Israel, ang daming napagod maghintay. Kumbaga, naghihintay na lang napagod pa di ba? Pero ito si Lord, out from nowhere or out of nowhere, he broke his silence. Hindi sa templo, hindi sa isang miracle, hindi sa isang burning bush, hindi sa Jerusalem, not even through a priest, but through an ordinary teenage girl. Naggaling pa sa isang hindi walang nakakaalam na lugar. Hindi ba nga inaalaska pa nga ng mga tao, can anything good come out of Nazareth? Para bang sinasabi mo, teka, meron bang magandang makukuha dyan sa basurahan o sa lugar ng dump site na yan? Parang ganun ang dating, di ba? Pero si Lord, ganyan parati ang gawain ni Lord. Si Lord, hindi siya bound sa mga paraan na ini-expect natin na i-bless or sasagutin niya tayo. Tandaan mo yan. Si Lord, hindi siya bound doon sa pamamaraan mo kung hindi doon sa pamamaraan na siya ay mag-glorify. Kaya kung minsan, unexpected, biglang, humihingi, nagpe-pray ka ng pera, hindi dumating ang pera, tapos ang dumating sa'yo, grocery. 'Di ba? Ang dumating sa iyo biglang nagkaroon ng discount yung Meralco mo. Parang ganoon ba? 'Di ba? So, ito kasi si Mary, no? Balik tayo kay Mary. Now, sabi ng mga Bible scholars, si Mary during that time was about 14 to 16 years old. Ngayon, na-engage siya sa isang lalaki, ang pangalan is Joseph. Okay? Ngayon, sa Jewish culture kasi, pagka ikaw ay na-engage na, in fact, ang tawag ng betrothal, no? Kapag na-engage ka na, legally bound ka na, parang kasal ka na. In fact, sineselebrate nga ito, minsan tumatagal ng more than 1 month, minsan matagal pa, 3 months pa. Kaya during that time, nung engagement, hindi ka pwedeng gumawa ng kalokohan, and of course, kahit naman after that, pero talagang dapat hindi ka magiging unfaithful, kasi hindi ka lang pwedeng hiwalayan ng magiging asawa mo, pwede ka pang ibilanggo, pero hindi lang yan, pwede ka rin i-stone to death. Kaya nung sinabi ng angel Gabriel kay Mary, "You will conceive and give birth to a son," alam na this. Alam na ni Mary Boy kung anong ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin nun, kahihiyan.
Ang ibig sabihin nun, pwede siyang hiwalayan. Ang ibig sabihin nun, pwedeng kamatayan. Di ba? Pero kahit na ano pa man din, sa gitna ng takot na yun, sa gitna ng insecurity or uncertainty na yun, sa gitna ng cost nung pag-yes niya, ang sabi ni Mary, I am the Lord's servant. May everything you said come true. Now, you see, that's not just faith. That's giving. Diba? Mary gave her reputation. Mary gave her security. Mary gave her understanding. Mary gave her very life. At dito nagsisimula ang Pasko. Hindi yan nagsisimula ang Pasko sa mga naka-gift wrap na na regalo galing sa Toys R Us o kaya galing sa SM, di ba? Pero okay naman lahat 'yun, pero ang Christmas nag-umpisa with a girl who unwrapped her life trusting God. Okay, ganito. Alam niyo yung kanina binasa nating story, parang fairy tale, di ba? Parang Disney story, parang ano. Pero I'm telling you, walang magical dito. It's revolutionary. Kaya himay natin ng konti yung binasa natin kanina. Okay? So, sabi ganun sa verse 26, sabi ganun, in the 6th month of Elizabeth's pregnancy, God sent the angel Gabriel to Nazareth. Okay? God sent. Siya ang nag-initiate. Kapatid, faith does not start from your effort. It starts from God's grace. Again. Faith doesn't start from our effort. It starts from God's grace. Yan. Now, sabi nga sa verse 28, greetings, favored woman, the Lord is with you. Si, Angel Gabriel. Teka, sabi siguro ni Mary, parang, teka, pabor ba to? Parang, favor ba to? Pero parang ano yata, parang hindi mo kang favor kasi doesn't feel good. Now, Mary was favored, pero her favor came with risk. It can come with death. It can come with pain. It can come with reputation loss, di ba? Pero sabi nga sa verse 30, sabi nga nung Angel Gabriel, sabi, don't be afraid, Mary, for you have found favor with God. Now, notice this, hindi sinabi ni Gabriel, oh Mary, wag kang matakot kasi safe ka naman. No. Ang sabi niya, wag kang matakot kasi you have favor. Now, kapatid, I'm telling you, that means faith is not about safety. It's about the favor of God. Sabihin mo sa katabi mo sa kanan. Okay, sabihin mo, faith is not about safety. It's about the favor of God. Yan. Again, isa pa, yung sa kaliwa naman, sabihin mo, faith is not about safety. It's about the favor of God. Grabe, no? No, sabi nga sa verse 31, you will conceive and give birth to a son. You will name him Jesus. Kasi ang Jesus or Yeshua, okay, ang ibig sabihin niyan, the Lord saves, okay? Tapos sabi nga sa verse 34, sabi ni Mary, teka sandali, how can this happen? I am a virgin. Teka, ano mangyayari, boy? Hindi naman ako magtalik kahit kanino. Tapos, paano ito? Hindi, imposible yata ito. Now, actually dito, yung context dito, yung pananalita ni Mary dito, she wasn't doubting. She was simply admitting, teka, Lord, di ko yata gets. Hindi ko magets, Lord. Kasi wala naman eh. Wala eh. Wala talaga. Now, faith can question honestly. Parang tayo, di ba? Kuminsan, nagtataka tayo, paano kaya gagawin ng Panginoon ito? Pero hindi ito sana yung pagtatanong na parang nagda-doubt tayo, na ayaw nating maniwala, di ba? Tapos sabi gano'n, verse 35, the Holy Spirit will come upon you. Now, I'm telling you, kapatid, God never asks you to do something. God never calls you to do something that He will not empower you. Hindi ka papupuntahin ng Diyos sa tindahan para bumili ng suka nang hindi ka niya binibigyan ng pambili. In fact, no, hindi ka lang niya bibigyan ng pambili. Kasama mo pa siya. Tulak pa natin. In fact, yung tindahan na bibilihan mo, okay, sa kanya yun. Alam niya na lahat. Di ba? Now, di ba? Ano ang sagot ni Mary? I am the Lord's servant. May everything you have said come true.
And there it is. Yan ang tiwala. Yan ang tinatawag na trust. That's faith. Hindi siya passive na paniniwala, kundi active giving. Hindi siya yung, teka, sige nga Lord, gagawin ko yan, pero, okay. Sige Lord, maniniwala ako kung i-explain mo sa akin. Kasi hindi ko mag-gets eh. Hindi. It's like saying, Lord, hindi ko mag-gets. Lord, hindi ko makita. I will trust when I can't see. Think ba natin kanina, di ba? I will trust when I can see, I can trust where you lead, di ba? I will trust. Let it be so. Di ba? Grabe. So, here's my point number one. Sabi ganun, di ba? Don't be afraid, Mary, sabi ni Archangel Gabriel, di ba? Now, what does that mean? That means to say, this is the call to give your security. Kasi I'm telling you, kapatid, no? Pagka ang Panginoon, tinawag ka sa isang malaking bagay, the first thing He challenges you is your security. Yes, when God calls you to something bigger, He will challenge your security. Ano ba ang security mo? Sino ba ang security mo? Ang security mo ba is yung bayat lupa mo, yung mga properties mo, yung asawa mo, yung mga anak mo, yung Louis Vuitton bag mo, yung iPhone 17 mo? Ano ba ang security mo? Ibigay mo yan sa akin. Lahat itong mga blessing ko, pero wag mong gawing Diyos-Diyosan ang blessing na ibinigay ko, sabi ng Panginoon yan. Kaya ito, yung sinabi ng anghel na don't be afraid, hindi lang kapapalakas ng loob. It was like a challenge na, Mary, give me your security. Kaya challenge din ito para sinasabi, Ani, ibigay mo sa akin yung nagiging idol mo na security. O, mercy, ano pa ba yung mga tingin mo na nagiging security mo? Kukunin ko yan. Gusto ko ibigay mo sa akin yan. Kasi you can't hold on to these things. These are idols. Alam nyo, there are two categories of faith. Meron yung faith that is generated by God, from God, and in God. Meron naman yung faith that is generated from something else aside from God. Idol yon. Mga Diyos-Diyosan natin yon. Okay? Kaya itong na-produce niyan, yung dalawang categories, yung una is trust. You trust God. You trust God even when you can't see, even you don't know where He will lead you. You trust God. Because why? You are trusting His faithfulness. Lord, okay, I will trust where you lead. I will trust when I can't see morning by morning, great is your... Yes, dahil faithful ang Panginoon. Okay na sa akin yun. Grabe, nakakating ng puso yun na. Di ba? Di ba? And yung isa naman is fear. Ano ba yung fear? Okay, so trust, tapos yung second naman is fear. Fear is actually faith also. Faith din ang fear. Kaya lang itong fear na to, fear is a displaced or a misplaced faith on something else na hindi sa firm ang foundation. Kumbaga, kung ang pinagtitiwalaan mo ay ang kakayanan mo, ang relasyon mo, ang pera mo, ang ATM mo, ang kagalingan mo, paano pagka hindi mo na kayang gawin to? Paano pagka nagkaroon ng recession? Paano pagka wala na? Di wala ka na rin security. Di ba? Kaya ito, fear is faith that is displaced. Alright? Sa isang idol. Yan. Di ba? Alam mo, balik tayo kay Mary. Si Mary, she could have every reason to say no. Teka, parang sa boy, wag, hindi pwede. Kasi parang pro-protektahan ko muna yung pangalan ko. In fact, pro-protektahan ko muna yung buhay ko. Pero Mary gave up her safety for God's sovereignty. Will you give up your safety, your security for God's sovereignty? Parang Kristiyano lang yan na sobrang tight, medyo, alam mo na, medyo budgeted, di ba? Pero alam mo yung feeling na literal na kulang ka pa or kulang na nga pera mo. Tapos parang sinasabi ni Lord, magbigay ka ha? Magbigay ka sa church o magbigay ka sa somewhere. Grabe yun, di ba? Kasi let's be honest, ang daling magbigay pag sobra. Kasi parang hindi naman maapektuhan yan. Sige, sobra ko lang naman yan, di ba? Pero pagkasakto lang, pagkakulang pa nga, doon nagiging totoo. Doon nakikita sino ba ang pinagkakatiwalaan mo. Sino ba ang tinatrust mo. Meron nga akong kilalang ganyan eh. Hindi siya mayaman. Simple lang ang trabaho niya. Pero every month, kahit gipit siya, faithful siya magbigay sa church. Hindi dahil sa nagbibigay siya sa church,
Kasi yun yung worship niya. Hindi siya dahil sa nagbibigay doon sa organization, dahil hindi dahil sa nagbibigay siya sa mga leaders. No, 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 no. Dahil ito ang worship niya sinasabi. In fact, tinanong ko nga siya, ate, bakit ka pa rin nagbibigay? Obvious naman na kailangan mo ng pera. Alam mo, eh, nasoplak ako. Ang sagot niya, napakasimple. Sabi niya gano'n, pagka bagong sweldo ko, siya ang Diyos ko. Pagka gipit ako, siya rin naman ang Diyos ko. Eh. Wow. Aray! Kasi real to, marami sa atin, gusto natin si Lord yung provider, pero ayaw natin siya maging priority. Gusto natin, unahin niya tayo, pero siya, hindi natin siya inuuna. We say, Lord, I trust you, pero yung wallet ko, huwag mo papakilaman. Okay? I'm telling you, kapatid, faith is not about convenience. It's about conviction. Giving when it hurts is not foolishness. It's faith in action. At alam mo kung ano pa ang amazing dyan? Nagpro-provide pa rin parati si Lord. Hindi doon sa ina-expect natin pamamaraan, okay? But always, the way He will provide, doon sa pamamaraan na siya ay nag-glorify. Minsan hindi cash, minsan peace, minsan hindi pera, kundi miracle na hindi mo ma-explain. Humihingi ka ng pera, binigay sa'yo groceries. Humihingi ka ng tuition fee, binigay ka scholarship. Di ba? Kaya kung kaya mo magtiwala sa sahod mo tuwing kinsenas at 30, pero hirap ka magtiwala sa Diyos na siya ang may-ari ng lahat at tatay mo yon, baka kailangan mo tanungin, sino ba talaga ang security mo? Sino ba talaga ang source mo? Sino ba talaga ang pinagtitiwalaan mo? Now, Mary gave her security. Tayo, kaya ba natin ibigay ang hawak nating security? Point number 2, okay? How can this be? Si Mary nagsabi nito. Now, anong ibig sabihin nito? This is the call to give your understanding. Now, si Mary, tinanong siya ng angel, di ba? Sagot niya kay Angel Gabriel, how can this happen? I'm a virgin now. This part is very, real talk to ito ni Mary. Pero let's admit it. Minsan, kahit alam natin si Lord yung nagsabi, nagtatanong pa rin tayo, Lord, paano? Pero okay lang yun. Faith does not mean that you will stop asking. Faith means you ask because you want to know what you will do that the Lord is asking you to do. Mary's question wasn't rebellion, it was surrender. Hindi niya sinasabi, teka Lord, ikaw naman, yung jokes mo naman ako, di ba? Joke time ka Lord. Paano mangyayari yun? Wala naman, di ba? I don't believe you. Pero she was saying, Lord, I don't get it, pero I am still here for you. Faith means giving up yung understanding mo. Faith means giving up your need to understand everything before you obey. Kasi minsan tayo gusto natin, sure muna tayo bago tayo sumunod. Parati tayong play safe. Pero si Lord, madalas baliktad. Ang sinasabi niya, sumunod ka muna tapos i-explain ko sa'yo. Di ba? Real talk, di ba? Parang tayo mga magulang, di ba? Di ba? Na parati natin pinagdadasal yung anak natin. Lord, sana baguhin mo na, born againin mo na, di ba? Pero real talk lang mga magulang. Minsan sobrang sakit na mag-pray para sa anak mo na paulit-ulit mo na lang pinag-pray, pero wala pa rin nangyayari. Yung araw-araw, lumuluhod ka, umiiyak ka, tapos nagsasabi ka pa sa ibang tao, uy, pag-pray mo naman yung anak ko, nagfa-fasting ka pa, pero walang nagbabago, walang progress. Tapos darating yung time na medyo susuko ka na, tapos sabihin mo, Lord, useless na yung ata, parang wala na pag-asa. Pero you know what? Faith doesn't always mean seeing results. Sometimes faith means continuing to believe what you do not understand. Faith means continuing to pray kahit wala kang nakikitang resulta. Hindi yan blind faith. That's belief. Okay? That's giving up your understanding and saying, Lord, di ko gets. Pero gets mo. Kaya okay na ako doon. Basta ikaw gets mo, okay na ako doon. Di ko na kailangan mag-gets pa. Kung gusto mo explain, okay din yun. Di ba? Minsan kasi gusto natin si Lord sumunod dun sa timeline natin, pero tandaan mo, God is not delayed. He is deliberate. Again, God is not delayed. He's deliberate. Kaya kung di mo nakikita yung sagot, baka ginagawa pa niya
yung tamang proseso dun sa tamang time. So, huwag ka mag-quit sa prayer mo. Huwag ka mag-quit sa paniniwala mo kasi dahil sa hindi mo nakikita kahit na anino nung sagot. Si Mary didn't get it. Hindi niya naiintindihan. Virgin siya, walang asawa. Pero ano, she still said yes. That's giving your understanding. Parang ano lang yan, parang Kristiyano who keeps giving even when results are unseen. Parang, ito naman, no? Parang giving. Sino rito yung ano? Sino rito yung minsan nagbibigay ka na ng time, energy, money, tapos parang wala nangyayari. Like you volunteered sa ministry, nagbigay ka ng support, nag-invest ka ng oras sa tao, pero parang walang balik. Di ba? Minsan napapatanong ka, Lord, worth it pa ba ito? Pero alam mo kapatid, worth it lagi kapag kay Lord ka nagbibigay. Okay? Faith is not measured by visible success, but by invisible trust. Si Mary, hindi pa niya na nakikita ang cross, hindi pa niya nakikita ang plano ng Panginoon, hindi pa niya alam yung resurrection, pero naniwala pa rin siya. Tayo nga, hawak na nga natin ang buong Biblia. Lahat ng, pati Revelation, meron na tayo, pero hirap na hirap pa rin tayo magtiwala sa Panginoon. So kung naglilingkod ka, kung nagmamahal ka, kung nagbibigay ka, pero wala kang nakikita, diretso mo lang, kapatid. Okay lang. God is not unjust to what you've given. Hebrews 6:10, di ba? Faith says, Lord, kahit wala akong makita, alam ko may ginagawa ka. Kahit nga ako walang ginagawa, ikaw may ginagawa. And when you keep giving in faith, kahit walang palakpakan, kahit walang reward, tandaan mo, you are planting a relationship with God in eternity. Point number 3, sabi ganun ni Mary, I am the Lord's servant. What's that? That's the call to give your life. Yun yung final words ni Mary, di ba? I am the Lord's servant. That's not a title. Hindi title yun, di ba? Sa mundo ngayon, lahat kailangan may title, kailangan may label, influencer, leader, achiever. Pero si Mary, servant. Di ba? Because faith means hindi ikaw ang bida, si Lord. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ikaw ang bida, si Lord. Isa pang beses, sabihin natin sa sarili natin, hindi ako ang bida, si Lord. One more time, hindi ako ang bida, si Lord. Mary gave her whole life. Hindi lang 50-50, hindi siya 50% Christian. Tayo ba tuwing linggo lang ba tayo Kristiyano? Tuwing may nakakakita lang ba sa atin, Kristiyano tayo, kailangan may template na tayo smile, na kung minsan sumasakit na yung panga natin. Di ba? That's what God is calling us to give this Christmas. Ourselves. Di ba? Parang lang yan, parang kunyari, parang empleyado na biglang sabi ng boss, no? Sabi gano'n, pakidagdagan mo naman ng isang zero yan. O kaya lusot mo na itong pamangking ko para magkaroon ng trabaho, di ba? Minsan yung mga boss pa natin na nagsasabi, di ba? Pakiayos mo naman kahit na hindi totoo. Pero real talk, pag sinunod mo yun, hindi Diyos ang sinusunod mo yung boss mo. Bakit? Kasi natatakot ka. Yan na naman, fear. Natatakot ka kasi meron pang idol. Ano yung idol mo? Yung safety, yung security mo doon sa trabaho mo. Di ba? Faith is giving your life to truth. Kahit wala kang trophy. Okay lang. Integrity is doing right kahit walang camera, kahit walang nakakakita. Pero alam mo kasi, ayaw mong ma-offend si Lord na siya parate ang nakakakita sa iyo. Alam niyo ba, pagdating kay Lord, walang privacy. Alam niya lahat, nakikita niya lahat. And I'm telling you, yung yes ni Mary, Mary's yes was private at first, but public ang result. Kaya huwag mong i-underestimate yung quiet obedience mo. God sees that. Kung kailangan mong pumili between success and surrender, piliin mo si Lord. Kasi kahit ma-promote ka sa mundo, pero bagsak ka naman sa langit, wala pa rin, di ba? You would like to gain the whole world, pero yung soul mo naman, tigok. Wala pa rin. Talo pa rin yan, di ba? Ang Panginoon si Kristo, di ba? Christ Himself, He is the ultimate giver. He is the ultimate servant. He is our ultimate security. Sa huli mga kapatid, si Jesus mismo ang pinakatotoong nagbigay sa atin. He didn't just give blessings. He gave Himself. From heaven to a manger, from throne to thorns. When He came, He wasn't born sa isang palasyo. He was born sa paligiran ng mga hayop.
When He died, He wasn't surrounded by angels. He was surrounded by criminals. Pero He did it kasi gusto niya tayong iligtas. Ibinigay niya ang pagmamahal niya sa atin. So kung siya mismo, ibinigay niya ang sarili niya, sino tayo para hindi magbigay? Nakakahiya. Di ba? Hindi yung nakakahiya na parang napapahiya ka, pero nakakaanting ng puso na, anong klaseng tao ka naman? Di ba? Mahiya naman kayo. Sabi nga ng isang tao, di ba? Alam mo natin. Di ba? Kung siya nga na may lahat ng karapatan, pinili niya na magpakumbaba even to the point of death, bakit tayo hindi natin mabitawan ang ego natin, yung comfort natin, yung pride natin, yung security natin sa pera? Wala. Mary gave her life. Pero ano si Kristo? He gave His first. Faith begins when we realize everything we give is just a response to what He already gave. Kapatid, the gift of faith is the gift of self. Christmas isn't about gifts wrapped in ribbons. It's about God unwrapping His gift, which is His very own Son, to humanity. Hindi lang siya dumating para magbigay ng regalo, dumating siya para maging regalo. At kung ganun kabigat yung binigay niya, ano ang ibibigay mo? Magtitiwala ka ba? Magsusurrender ka ba? Asan ba ang security mo? Mary, binigay niya yung faith niya, binigay niya yung takot niya, binigay niya yung buhay niya, binigay niya yung understanding niya. She trusted. She didn't feel safe, pero sinurrender niya. Kaya ngayong Christmas, maybe God is asking you to give something to yung control mo, yung pride mo, yung understanding mo, di ba? Your fear. Faith is not about getting. It's about giving. It's not about asking God to move for you. It's about letting God move through you this season. Give God your yes. Give Him your heart. Give Him your trust, your plans. Give Him your finances. Give Him your relationships. Give Him you. Because when you finally give yourself fully to Him, you'll discover that He has already given you everything. Kaya Lord, maraming salamat. Maraming salamat na kahit hindi kami faithful ka pa rin. Kaya Panginoon, magmula ngayon, ibinibigay na namin ang security namin sa inyo, yung takot namin, yung understanding namin. At dinideklara namin na Ikaw ang source namin, Ikaw ang comfort namin, Ikaw sa iyo kami magsusurrender, Panginoon. Kaya Panginoon, ito nga pagsusurrender namin, Ikaw rin nagbigay nito. Lord, maraming salamat. We worship you today. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Purihin natin ang Panginoon.